Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan, samahan niyo po ako. Ito pong isang tumatakbo pong senador na mukha po yata ito ay sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Mukhang abogado po yata ito ng CPP and PNDF at kaalyado po ito nila dating Senador De Lima at syempre po sila Franz Castro at syempre po si Senadora Risa Hontiveros at marami pang grupo kasama yata sila Brosas, sila Manuel at marami pang iba na sumusuporta yata sa mga kaliwang grupo. Grabe po ang bunganga nito mga kababayan. Grabe po na talagang kung pagsabihan po ang dating Pangulong Duterte na talagang sobra niya pong minaliit at talagang pinagmumura pa yata mga tambay. Ibang klase ito. Itong tumatakbo na ito na wala naman po yatang kapanapanalo at talagang napakatindi po nila ngayon. Ang kanila pong puwersa ay nagbalik po sa bagong Pilipinas. Maaangas na po sila ngayon mga kababayan. Ito po si attorney po yata ito, si Luke Espiritu. Attorney Luke Espiritu. Painggan po natin ang kanyang mga banat sa dating Pangulong Duterte. Matindi po mga tambay. At wala naman siya mga ebidensya. Mga kabayan, ibang klase. Nakakahiyang Senado yan. And si Rodrigo Duterteng demonyong yan, kayang-kaya niya talagang paglaruan. Sa Pilipinas lang na yung kriminal na ganyan, mass murderer, ay pwedeng magyabang sa Senado. At ang Senado natin ngayon, puro mga duwag. Si Risa Hontiveros lang ang matapang. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Nakakahiyang Senado yan. And si Rodrigo Duterteng demonyong yan, kayang-kaya niya talagang paglaruan kung ano ang kahinaan ng lipunang Pilipino. Grabe no? Demonyo kung magsalita. Ibang klase to. Talagang alam mo pa sa salita pa lang niya. Alam mo na talagang grupo nito sinusuportahan ay mga kaliwang grupo po yata mga tambay. Ibang klase. Abogado ito. Pero ang bunganga po, wala naman po ito napapatunayan. Kung ito po ay talagang magaling na abogado sa dami po ng kanya akusasyon sa dating Pangulong Duterte, bakit wala po silang mga kasong pinapile sa korte? Bakit kaya? Puro yaw-yaw lang. Kasi nanganganib po kasi ang kanilang samahan. Pag nakabalik po kasi ang Duterte sa Malacanang. Hindi, nagkamali lang po tayo, nabudol lang po tayo kasi ang mga promises kasi ng Pangulong Marcos ay tutuloy po niya lahat. Lalo-lalo na wakasan po ang grupong ito. Pero nung maupo na po, lahat po ng kanyang pangako ay kinain at dinala lang po sa inidoro. Pinlas lang po. Lahat po ng pangako niya, promises, ay nakaplas sa inidoro ng Pangulong Marcos. Pakinggan po natin itong matindi po ang bunganga. Napakabaho ng bunganga. Ano ang kahinaan ng mga institusyon natin dito sa Pilipinas? Alam niya na kahit sabihin niya na gusto niyang pumatay sa mga maraming ways na sasabihin niya. Sasabihin niya, kunwari, ay sasabihan niya ang pulis, na-encourage yung manlaban, pag nanlaban, pumatay, which is just a euphemism for murder. Ikaw na nga may sabi, attorney, nasasabihin niya kunwari. O di hindi totoo. Kung hindi ka ba naman bopols abogado ka pa naman. Ikaw na mismo sa bibig mo nagsasabi, sasabihin niya kunwari. Di hindi totoo. Ibang klase abogado ito. Alam niya na makakalusot siya dahil mahina ang mga institusyon natin sa Pilipinas. Hindi siya kayang elitisin, hindi siya kayang singilin, walang accountability ang mga tulad niyang mga mamamatay tao. Katulad niya, pinagbibintangan mo ng mamamatay tao. Abogado ka. Bakit hindi ka na mag-file ng kaso sa korte? Napakagaling mong tao. Kung murahin mo ang dating Pangulong Duterte, parang pinalamon mo siya.
Ibang klase ka. Bakit ba? Dahil naapektuhan ba ang grupo nyo? Di kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Iba po kasi pagka ang sinusuportahan po ay hindi po para sa pagbabago ng bansa. Ganun lang po talaga makikita natin. Wala po. History kasi ng mga makakaliwang grupo, nabanggit lang natin. Ang history po niyan talagang ganyan po, maugali nila. Una-una po yata, hindi naman kumikilala sa taas yan. Di ba? Mga aktivista. Di ba? Mga komunista. Di umano. Di ba? Napakarami mo ibinibintang attorney o attorney Luke Espiritu. Kung abogado ka man. Patayan yan Patayan. Bakit hindi kayo magsama-sama ni Senadora Risa Hontiveros? Pumunta kayo ng korte. Magsampa kayo ng isang damukal na kaso. Pagpatay. Di mo ba? Kaya lang, wala naman kasing ebidensya Puro ngaw-ngaw, yak-yak. Para lang po sila pag-usapan. Kaya nakakalungkot lang po. Walang respeto. Walang respeto sa isang presidente na nagdaan sa ating panahon na napakagaling. Ubod ng galing na presidente. Sino ipagmamalaking ng presidente ngayon? Yung presidente ngayon, 3 taon, unbelievable. Kaya niya at nababasa niya ang weakness ng institutions natin sa Pilipinas. Kaya alam na alam niya, lahat ng mga ginagawa niya, kalkulado niya. Walang kakayanan ang ating gobyerno, ang ating sistema ng hustisya na siya ay hahabulin at ikukulong. Nakakalungkot lang. Isa kang abogado, wala kang bilib sa hustisya ng bansa. Abogado ka. Kung hindi ka ba naman bopols Tumatakbo ka pa senador. Wala kang kabilib-bilib sa ating pamahalaan. Ibang klase kang Pilipino. Anong klase ka? Abogado ka, nag-aral ka. Wala kang bilib sa justice system natin. Anong klaseng pananaw yan? Mukhang wala na tayo sa hulog. Mga kababayan. At matagal na panahon na walang kakayanan, walang kapasidad ang ating lipunan na litisin ang mga mamamatay tao. Paano mo lilitisin ang mamamatay tao? Hindi ka naman nagsasampa ng kaso. Hindi ka ba bopols? Di ba mga kababayan? Saan ka nakakita ng bintang ng pagpatay? Minumura pa ang dating Pangulong Duterte. Napakabait lang po ng mga Duterte. Hindi po katulad ngayon sa bagong Pilipinas. Puro balat sibuyas sila. Pagka sila'y binatikos dahil sa ginagawa nila, wala naman silang tinatrabaho sa bansa, puro pamumulitika, magpapatawag na ng hearing. Pero wala naman silang tinatrabaho. Kung hindi puro pamumulitika lang yata, di ba? Ito po, patulad po nito. Ito pong si Espiritu na ito, mga tambay. Napakaganda pa naman ang plido mo, Espiritu. Pero yung utak mo at yung pananaw mo sa buhay ay bulok na bulok, para kang isda. Para kang isda, napakabaho ng nilalabas ng bunganga mo. Abogado ka, abogado ang iyong grupo, napakarami mong grupo na sinasamahan na marami abogado. Bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Puro pagpatay. Nakakalungkot lang po. Merong mga ganitong tao na abogado, nag-aral, pero nagiging gago at bobo. Di umano, mga kababayan, dahil po sa mga baluktot na prinsipyo. Walang kapasidad. Kaya ginagamit niya yon at gumagamit siya ng mga matagal nang nakasulat dito sa librong yung 48 Laws of Power. Gusto ko lang ipakita kung ano ang mga ginagamit niya, mga rules sa 48 Laws of Power. Itong si Rodrigo na ito, ang dali-daling basahin. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga Pilipino ay manghang-mangha. Basang-basa naman siya. Paano hindi mamamangha ang mga Pilipino? Naging presidente siya. Nakita naman ng mga Pilipino kung ano ginawa niya sa bansa. Nagkaroon ng pandemya. Napakahirap ng bansa natin dahil sa korupsyon. Pero yung pandemya, natugunan niya. Nai-handle niya ng matino. Dinaig pa natin ang mayayamang bansa sa dami ng namatay sa kanila. Mayamang bansa, meron silang naimbento na produce na vaccine o gamot. Pero sila ay napakaraming nasawi sa kanilang bansa. Samantalang sa atin, dahil sa galing ng isang Rodrigo Duterte, di ba? Kakaunti. COVID pa lang yan. Paano pa yung Marawi? Tapos yung iniwang problema ng
ng Mama Sapano, 'di ba? Yung SAP 44. 'Di ba? Nabigyan ng solusyon. Yung bagyo ng Yolanda, iniwang problema, nabigyan ng solusyon. 'Di ba? Yung mga tubig nating mababantot, ilog, dagat, nalinis. Napakaraming proyekto. 'Di ba? Napakaraming nagawa. Paano hindi siya hahangaan ng mga Pilipino? Ngayon, ano ba nagagawa ng gobyerno? Palibhasa, bulag ka. Bulag. Dahil nga sa iyong pinaglalabang prinsipyo, at syempre, masakit na masakit yata sa kalooban mo, Attorney Luke. Dahil napakaliit na lang ng porsyento nyo, yata, na sumusuporta po sa CPP and PNP. Malapit na po kasing mademolish. Kung nagtuloy-tuloy lang po ang programa, palagay ko, hindi na po nakapagsasalita ng ganito ang isang Luke Espiritu na kung nagmumura ay grabing magmura sa dating Pangulong Duterte. Sa tingin nyo, kung Pangulo ngayon si Vice President Sara Duterte, makapagmumura ito, mga kababayan? Ngayon kasi, meron daw po kasi tayong adik na presidente, meron din daw po tayo na bangag, weak na presidente ayon po kay dating Pangulong Duterte at kay Cathy Binag. Kaya po nagkakaleche-leche po ang ating bansa. Pati po ang mga sumusuporta sa mga kaliwang grupo ay ubod na po ng tapang kung magsasalita yata, mga tambay. Kung iisipin mo, kung tutuusin mo, itong si Rodrigo, kung wala lang yan posisyon o power, nakita mo yang matandang hukluban lang yan. Matandang hukluban, hindi niya kayang pumatay na siya ang pumamatay. Kailangan niyang gumamit ng kapangyarihan. Bakit? Tingnan mo nga ngayon. Kung hindi ka ba naman bopuls hindi ba gago? Ngayon, pagbibintangan mo na maraming pinatay isang dating Pangulong Duterte. Ngayon, sasabihin mo naman sa bibig mo na hindi niya kayang pumatay kung wala siyang utusan o pulis o ano man ang sinasabi mo. Ano ba talaga? Pumapatay ba? O yung sinasabi mo nag-uutos pumatay at hindi kayang pumatay hanggang mag-uutos lang? Sa dami ng ibinibintang mo sa dating Pangulong Duterte, ni isa, hindi na presidente ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte. 3 taon nang hindi presidente. 6 na taon naglingkod dyan. Pero ni isa, hindi mo sinasampahan ng kaso sa dami ng binibintang mo. Hindi ka ba naman bopols Espiritu. Ganda pa naman ang last name mo. Luke, Espiritu. Ng pera, ng reward system. Pero siya mismo, kung siya mismo ang pumatay. Yan, katulad yan. Sinasabi mo, yung reward system. Napatunayan mo ba? Yung nagbibintang nga ng reward system, tumakbo na ng bansa. Umalis na ng bansa. Si Colonel Garma, si dating Colonel Garma, nasaan na ba? Itinatago na yata ng Kongreso si Garma. Hindi ba hindot ito? Hindi ba gago ito? Pagbibintangan mo, yung pinaputok ni Garma na reward system, si Garma tumakbo na. Ang sinasabi nila, nakakulong na raw sa Amerika. May katotohanan ba? O itinago lang? Ito, ginagawa mo, bobo, tanga mga Pilipino. Hindi niya kayang gawin yon. Kung siya mismo magtatapang-tapangan, hindi niya kaya yon. Kailangan niyang gumamit ng mga pulis na binabayaran at gagawin niyang killer para magtapang-tapangan. Tingnan mo, hindi raw kaya pumatay. Tapos nung unang banggit mo, marami nang pinatay. At kailangan daw gumamit pa ng pulis at binabayaran. Wala nga napapatunayan, pati Kongreso. Natabunan na nga. Ano ba yan? Natabunan na sa dami ng binibintang nyo. Wala rin nangyari sa bintang nyo. Ibang klase itong tao na ito. Itong si Luke. Talaga, wala tayong makukuhang magandang salita rito. Kung ito po ay may katotohanan na nasa kaliwa ang suporta nito, hindi naman po sa gobyerno at kapayapaan, siyempre po masamang-masama ang loob nito. Kung ito po ay sa kabilang panig sumusuporta, napakarami po kasi ang na-demolish at karamihan po ay nagbalik loob pa ang mga makakaliwang grupo. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, napakarami po nagbalik loob sa gobyerno. Humina po ang puwersa
ng sinusuportahan niya yata. Kaya magagalit po talaga ito. Nakita niyo po, pati po ang grupo ng Makabayang Black ay galit na galit. Di ba? Galit na galit sila. Dahil nga ang puwersa nila ay humina. Kaya lang nakakalungkot lang ang ating gobyerno na pasukan na ng mga makaliwang grupo. Naglilingkod po sa atin, karamihan po ay puro sumusuporta sa makaliwang grupo. Pera ng bayan, pero ginagamit ng makakaliwa. Laban sa atin. Pera natin, laban sa atin. Itong makakaliwang grupo. Kaya dito po mga tambay, kay Luke, mga tambay, ay wala tayong mapapala rito. Nakakalungkot lang sa taong ito, mga tambay. Tumatanda, at kung magsalita pa, hukluban na raw, hukluban. Tatanda ka rin. Tatanda ka rin, Luke. Espiritu, tatanda ka rin. Magiging hukluban ka rin. Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon. At sinasabi nga po ng mga kababayan natin, hindi nyo kaya, at sinasabi ko rin, hindi mo kayang tapatan ang nagawa ng isang Duterte. Ang nagawa ninyo o yung sinusuportahan mo, di umano na grupo, walang legacy ang nagawa yan. Kayo, yung sinusuportahan mo. Anong legacy ang nagawa niyan? Puro pagpatay. Yung sinasabi mong maraming pinatay, ang kundinahin mo ang mga pinatay ng NPA. Yan ang kundinahin mo. Look, wag ang mga namatay na mga kriminal, mga drug addict na lumalaban sa gobyerno, mga randing and tandem, mga holduping, mga holdupper na lumalaban sa gobyerno. Nagpapahirap sa bayan, mga terorista. Yan ang kundinahin mo, lalo ang mga NPA, kundinahin mo mga pinatay niyan. Napakaraming pinatay niyan ng mga normal na Pilipino, mga pulis, mga sundalo. Pero wala kang yaw-yaw dyan. Wala kang yaw-yaw dyan. Unbelievable. Kung hindi ka ba hindot, siraulo ka, nagpapakagago ka. Dahil wala namang maniniwala sa iyo. Pinatulan lang ni Kamanong dahil hindi ko po matanggap na ang isang Rodrigo Roa Duterte na talagang binigay niya po ang kanyang abot kaya na serbisyo sa mga Pilipino, lalo nung COVID-19. Binigyan tayo ng how many times na ayuda. Hindi tayo nagutom kahit tayo ay lockdown. Samantala ngayon, pahirap ang nangyari sa atin ngayon ng 3 taon. Walang pandemya, kaya natin magtrabaho, wala naman trabaho tayo makuha. Napakataas pa ng bilihin. Mas mainam pa nung panahon ng pandemya, hindi ganito kataas ang bilihin. Kaya mga kabayan, dito po sa taong ito, wala po tayong asahan dito mga kabayan. Wala pong asahan dito. At nasisiguro naman ni Kamanong na baka ito pagdating ng panahon ay makita rin natin ito sa bundok. Pagka naging presidente ang vice president, baka makita natin sa bundok ito o mamundok. Baka mamundok na ito mga tambay. Baka po mamundok na ang isang look espiritu mga tambay. Ito po, suportahan po natin. Siyempre po ang Team Suka mga tambay, ang PDP Laban. Yan po mga tambay, ang ating PDP Laban. Suportahan po natin yan para po hindi na tayo makarinig at hindi na po tayo makakita ng mga ganitong klaseng tao na kung magmura ay wagas. Wagas, mga kabayan. Yan po, si Senador De La Rosa po, ang ating PDP Laban, Senator Bongo, Congressman Marcoleta, Attorney Vincent Lambino, Paul Apollo Kibuloy, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, at Attorney JB Hinlo, mga tambay. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Napasama po ang loob natin ng taong ito mga tambay. Ibang klase, walang paggalang, walang respeto mga kababayan. Wala pang napapatunayan ang kanyang grupong sinusuportahan, wala pa. Pero ibang klase po mga kababayan. Pero hindi naman tayo papayag. Hindi po tayo papayag sa mga ganitong klaseng tao na hindi po natin sasagutin at babatikusin at itatama ang kanyang mali na pinakakalat sa social media mga tambay tungkol kay dating Pangulong Duterte. Sila po talagang duwag. Mga duwag po kasi ito, mga traidor. Mga traidor ito di umano. Kay dami-dami nilang binibintang na krimen, kaso na para pang
Para bang ang dating Pangulong Duterte ay napakarami pong kaso na nilabag o krimen. Pero ni isa, wala naman silang sinasampa. Magsampa man sila ng kaso, nababasura pa dahil walang mga matitibay na ebidensya. Maraming salamat po mga kababayan. At pasensya na po, baka pati po kayo ay mag-init ng ulo dito sa tao na ito. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.